Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Itong tumakbo bilang senador ng Republika ng 5 national election. Ang nakakagulat, Senator Ben Padilla hindi na di umano makakaulit pa sa darating na 2025 national election kung sakaling man di umano muli itong tumakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas matapos ito. Nagkaroon kayo siya ng bahid guys about sa pag-post niya. At pasalamat kay Chris Aquino na hindi niya man lang pinasalamatan ng ating mahal na Pangulo. Discredit ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. 26 million Uniteam supporters na bumoto sa kanya ay dismayado na sa paglitaw ng kanyang totoong dilawan na kulay. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. Bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang kung nalaman na sana namin na dilawan kay hindi ka na sana namin ibinoto. Ganito inilabas ng mga solid Uniteam supporters ang kanilang pagkadismaya sa ginawang tila pananalikod ng actor turned politician at number 1 senator na walang iba kundi si Ruben Padilla ay President-elect Bongbong Marcos Jr. matapos harap-harapang inihayag nito sa publiko na ang kanyang pagkapanalo di umano ay dulot ng malakas na suporta na nagmula sa mga Aquino at hindi daw di umano sa endorsement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil dito ay nagbigay ng madamdaming bagamat tagus-pusong payo ang Honorable Chairman ng SB9 na walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy kay Senator Ben Padilla. Ayon pa kay Pastor Apollo Quiboloy na wag salang matulad ng nasabing senador sa isang boksingero nooy minahal ng marami sa ating mga kababayan, ngunit nagkamali at kalaunay bumulusok. Narito ang naging pag-amin noon ni Senator Ben Padilla at ang naging friendly advice si Pastor Apollo Quiboloy. Ang Senator Ben Padilla stated, maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit napakataas ng boto ko at kung paano ako nag-number 1. Walang nakakaalam na may boto rin ako galing sa kampo ng mga Aquino. Kalagitnaan ng campaign period, nag-aalala si Chris sa survey ko. Kinausap niya ako kung ano ang campaign strategy ko. Sabi ko, conventional lang ako dahil wala naman akong pera. Ang alas ko lang talaga ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, SBG, at si Inday Sara Duterte. Endorsement lang ng tatlong itong umiikot ang aking pag-asa na manalo at syempre ang tulong ng taong bayan. Sabi ni Chris, tutulungan niya ako at ginawan niya kahit sinasabi ko na baka makakadagdag ng stress niya. Tinawagan niya ang mga matitinding governor, LGU officials at mga matataas na tao na may paggalang at malalim na sa pagpasasalamat sa mga Aquino. And ayon naman sa naging friendly advice ni Pastor Apollo Quiboloy, sana ay huwag siyang magkamali sa kanyang mga hakbang at mga pananalita upang siya ay magtagumpay sa kanyang mga layunin. Sana ay huwag siyang magkakamali kundi bubulusok na naman siya at mawawala ang kanyang political capital na natamo bilang pangunahing senator ng ating bansa. Alam niyo ang aking tinutukoy tulad ng isang sikat na boksingero. Mahal na mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino nagmamahal sa kanya hanggang sa tumaya sa politika at pinasimulan ang kanyang ambisyon na maging presidente. Doon na nagsimula ang kanyang pagkakamali. And matapos nga naging balitang ito ay pinamukha rin ng isang batikang political vlogger sa naturang senador na ang naghatid sa kanya sa tugatok ng tagumpay. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang mga solidong taga-suporta nito. Bagay na dapat ani ay pagpapasalamat ng senador at hindi sa mga Aquino. Panunupalpal pa niya, paano ko po sasabihin na isa sa alas ko na mag-endorso sa akin si incoming President Bongbong Marcos? Malinaw naman po sa lahat ng ganap noong kampanya na hindi po ako na-endorso ng aking personal na kaibigan, ani ni Rovain. Base sa pahayag ni Ruben Padilla, hindi daw siya na-endorso ng kanyang personal na kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero Makakatikim talaga ng pambabasto si Idol Robin pag ganito, ano? Kasi mula kampanyahan kasama nila Tapos sasabihin niya na hindi siya in-endorse dahil kitang-kita naman natin guys, di ba? Talagang makakatikim siya ng mga pambabas dito lalo na sa mga Marcos talaga.
sa video na endorse at acknowledge siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa isa sa mga rallies ng Uniteam. We voted for you, Ruben Padilla, because we believe in you, and the most important, you were a part of the Uniteam even as a guest candidate. Kung hindi ka nakasama sa Uniteam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., most of the Marcos loyalists and supporters would have not voted for you and topped the senatorial election. I word of advice, Ruben Padilla, you must learn how to be grateful to Pangulong Bongbong Marcos because he was one of the reason why you won and top it more than what Chris Aquino did for you. And matapos nga naging komento na ito ng isang batikang political vlogger, ay umani agad ang samot sa aming komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Uniteam po tayo, pag nagkamali po dapat pong itama. Ang mahalaga, nagtiwala tayo kay Ruben, siya nilang ang sumira ng tiwala natin sa kanya. Naman kay Gloria Cabiling, what I feel sad my asawa, tama, don't vote him, but I still sayang vote ko sa kanya, never may susunod pa naman na vote sa fake na yan. Naman kay Edmundo Layabres, dapat lang hubas or dapat lang hudas yung hiriawpak na yan, mayabang peke. Naman kay Florence Frida, talaga hindi na po makakaulit ang mga traidor na yan. Naman kay Rafael Tikman, 6 years ang terms niya, sa 2028 patatakbo yan kung sakaling magandang ipinakita niya sa Senado, pero kami di namin iboboto yan sa 2028. Naman kay Lia Ganyoko, palagi ka na sana sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi ka pa rin inendorso. Sumasakay ka nga sa float ni Pangulong Bongbong Marcos, common sense naman. Naman kay June Estrada, believe talaga ako sa talino mo, Binoy, kaya lang ang talino mong yan ang magpapabagsak sa iyo. Naman kay Edmundo Layabres, lumabas din ang kawawang kawalang hiyaan. Naman kay Kristen Lim, kawawa ka Ruben Padilla, wala kang utang, you God is not sleeping day and night, karma, karma, karma. We'll pray for you every day to God help you what you did wrong. May God be out you, karma, karma, karma. Buti pa si Pacquiao ay takot sa God. Ikaw, I will feel sorry for you kung hindi ikaw ang makarma ang family mo. I hope not you make the biggest mistake of your life. Ruben Padilla, may God or may God be with you. Ruben Padilla, remember and God, nakikita tayo day and night. That happened to here in America. Karma me with God dahil I deserve it. Do you believe here in America? So just pray every day that God will forgive you, Ruben Padilla. Maraming galit sa iyo ang karma. Madaling mag-act kapag ang mga tao at galit sa iyo. Pray harder, Ruben Padilla. Pray hard kasi your karma is on the way dahil maraming tao ang nagagalit sa iyo. OMG Ruben, kawawa ka. Hope God will forgive you and your family. Pray and hard with God. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.